Kung ating matatandaan, taong 2022 nang maganap ang Noy isa sa pinakamalaking laban sa heavyweight division, at ito ay ang sagupaan sa pagitan ni Lennox Lewis at Iron Mike Tyson na ginanap sa Pyramid Arena, Memphis, Tennessee, USA. Sa labang ito ay matagumpay na nadepensa ni Lewis ang hawak nitong Unified WBC, IBF, IBO at the ring title, kung saan tinalo at pinabagsak nito sa round 8 ang former undisputed heavyweight champion na si Mike Tyson. Ilang sandali bago maganap ang laban ng dalawang heavyweight fighter ay isang kababayan nating Pinoy noon ang naging undercard sa mega fight na labang ito. At ito ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung saan dedepensa nito ang hawak nitong IBF World Bantamweight title sa Colombian fighter na si Jorge Julio. Sa labang ito ay nasubukan ng gusto ang tibay at puso ng Pinoy champion, sapagkat ang kakaharapin nito ay dating 1988 Olympic bronze medalist at former two-time bantamweight world champion. Ito ay ang ikalawang beses na pagdepensa ng Pinoy champion sa kanyang titulo. Pero bago pa man maganap ang labang ito, ay una itong dinipensahan ng Pinoy fighter, at ito ay ang taga Dominican Republic na si Agapito Sanchez. Sa laban niyang iyon ay hindi nakaligtas ang ating pambato sa panggugulang ni Agapito, kung saan makailang beses nitong tinamaan ng Pinoy ng low blow at headbutt. Sa kalagitnaan nga ng round ay tinigil na ang laban at idineklarang draw. Ito ay dahil sa dami ng illegal punches at ilang mga head clash. Balik tayo kay Jorge Julio. Bago mag-umpisa ang round, ay kita ang kumpiyansa sa mukha ng Colombian fighter na patawa-tawa pa at tila minamaliit ang Pinoy. Samantala ang ating pambato naman ay kitang handa at kondisyon sa laban. Sa unang round ay naging maingat ang Colombian fighter. Samantalang ang Pinoy naman ay nagpakita agad ng pagiging agresibo sa laban. Nagpakawala ito ng mga suntok na sa sobrang lakas ay madidinig mong lumalagapak at nanonood sa mukha ng challenger. Might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times Pacquiao wants to be, throws every punch with aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now after a rough first minute. One of the things, there's a beautiful straight left hand by Pacquiao, but one of the things that's helping Julio is that rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times that you can sort of adjust to it, but if you get caught one of those and you're not looking, I'll tell you what, your legs come right out from under you. When you catch you looking, boy, oh boy, it hurts so much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild right hand. You can see what a big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch with aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now after a rough first minute. And one of the things, there's a beautiful straight left hand by Pacquiao, but one of the things that's helping Julio is that jab. It's offsetting the combinations of Pacquiao. Put your heads. Put your heads. Pacquiao saying it was an elbow. Whoa, keep up. And there's a low blow. So already an elbow and a low blow from Julio making contact with Pacquiao, and that's exactly what Freddie Roach suggested he thought might be the case. When you punch that hard, as Pacquiao is, it takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot, and the right-hand shot. Don't knock down. Don't pull him down, Manning. As I was saying, it takes a lot of energy to start those punches. If you don't hit something, it takes the same amount of energy to stop them. And you could get prematurely fatigued. You have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a close. No, it's okay. Okay. And when we go to Manny Pacquiao's corner, where they may speak some Tagalog, our interpreter is Ernie Kalu. Bago matapos ang huling segundo ng round, ay nagpakawala si Pacquiao ng uppercut na tumama ng solid sa panga ng Colombian fighter, na sa sobrang lakas ay tila umiwalay ang kaluluwa ni Julio. Sa sobrang lakas ng suntok na tumama sa Colombian fighter ay kitang nasaktan ito at talatang hindi pa masyadong nakaka-recover. Kaya naman sa simula ng round 2 ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pacquiao
At sinamantala na ang pagkakataon, nagpaulan ito ng mga malahalimaw na kombinasyon na nagpabagsak muna ng 2 beses sa Colombian boxer bago tuluyang tinapos ang laban. Dahil sa impresibong panalo nito via TKO sa round 2 kontra sa Colombian fighter na si Jorge Julio, ay talaga namang maraming boxing fans noon ang napabilib ng gusto sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kaya naman unti-unti na itong nakilala sa Amerika. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting away again. And Bill Clancy's seen it up. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao. What a comeback from the misfortune of San Francisco. Very, very impressive against a fighter who is not that easy to beat. It's not easy to dominate. That I can tell you. I think the most impressive thing was exactly what you pointed out. Freddie Roach calmly said, double jab and then follow with the left hand. You did it. Did it in the first 10 seconds, hit him good. Followed Labis up ang with saya his ni left hook, and Pacman that was the beginning of the end. at ang best friend nitong si Buboy Fernandez sa pagkapanalo nito na napasabi na lang na thank you Lord. Matapos matalo ng Colombian fighter sa ating pambato ay tila inalat ang karir nito sa boxing dahil matapos lamang ang 1 taon ay muli itong lumaban at tinarap naman ang Mexican fighter na si Israel Vasquez. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo ito via TKO sa round 10. esta noche. Ya un hombre totalmente disminuido, debilitado, y como puede tratando de doblar el cuerpo para esquivar los golpes de un Israel Vázquez que no se da por vencido, que no se desanima. Y cómo puede tratar de colocarlo en sí, tomándolo del brazo para ganar unos insultantes segundos. Y está tratando de quedarse ahí en la caída. Dahil dito ay tuluyan na nagretiro ang 2-time world champion na si Jorge Julio. Sa record na 44 na panalo, 32 dito ay natapos via knockout at may 5 talo. Samantala, mabalik tayo kay Agapito Sanchez. Kung si Jorge Julio ay tila minalas sa kanyang boxing career, ay mas matindi pa ang nangyari kay Agapito Sanchez sapagkat matapos ang laban nito noon sa ating pambansang kamao, ay mukhang maaga itong kinarma dahil sa mga pandarayang ginawa nito. Mahigit 2 taon nitong hindi nakalaban sa boxing at tinanggal pa ang hawak nitong WBO belt. Ito ay matapos itong bumagsak sa isang eye examination bago ang kanyang laban kontra kay Joan Guzman noong 2022. Sa mga sumunod na taon ay nakabangon pa naman si El Cyclone, kung saan 5 sa 7 naging laban nito ay naipanalo pa niya. Ngunit makalipas lamang ang 2 buwan matapos ang huling laban nito kontra kay Edison Torres ay isang masamang balita ang gumulat noon sa mundo ng boxing. At ito ay ang pagpanaw ni Agapito Sanchez. Ayon sa mga nakakita ay nasangkot ito sa isang kaguluhan sa isang bar malapit sa kanyang tinitirahan. Natapos ang karir ni Agapito sa record na 36 na panalo, 18 dito ay natapos via knockout at may 11 talo. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, ay huwag kalimutang mag-like at pakipindot mo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ay isa ka sa unang makakapanood. Maraming salamat and God bless.